Kapag mainit na po itong ating kaserola, kawali, maglagay po tayo ng mga 3 kutsara ng mantika. Ito po yung 2 kutsara ng butter. Tunawin po natin yan. Kasi ang butter po, kapag tinunaw ko lang ng walang kasamang mantika, madali pong masunog. Kaya kung napapansin nyo, kapag po kayo nagluluto ng ganire na may butter, laging may kasamang mantika. Mangyari pa, kapag natunaw na po yung ating mantikilya, ilagay na po natin itong bawang. Marami-raming bawang, mga 8 piraso po ng bawang. At wala namang masyadong halong ibang rikado itong gagawin natin. Huwag nyo pong susunugin yung bawang at papait. Ilalagay ko na po ito. Ito naman hindi ko talaga ilalagay. Ito po yung hamon. Ang tawag po dito ay prosciutto. Kaya lang, nung binili ko, dapat lang iuulam ko lang sa mainit na pandesal sa tostado, kaya lang nuknukan ng alat. Hindi ko makain. Ilalagay ko na lang dito sa ating niluluto para makain. O yan, sandali lang yan at luto na po yung ating bawang. Masusunog pa. Papait, sandali. 1 kilo, malalaking hipon. Sama na natin, kasama ng ating hamon. Tignan nyo po, tinanggal ko yung balat pero yung ating buntot, isinama ko para maganda po ang presentation mamaya kapag inihain natin. Pero kung ayaw nyong maistorbo sa pagngata ng hipon, tanggalin nyo na lamang. Ito yung balat hindi ko tatapon at gagawa po tayo ng palabok. Ito gagawin kong sauce. Sama na po natin tong maliit na lata ng kabute. Ang apoy nyo, hinaan nyo sandali ng katamtaman lamang. Naku po, ang bango. Wala pa akong dinadagdag Ito lamang parang ang sarap ng dakmain at isubo. Konti pong paminta. Lalagyan ko na po ng balat ng lemon o kaya ng dayap o ng kalamansi. Ang tawag po doon, lemon zest. Yun po ay pampabango. Tsaka nyo pigain ngayon. Buti lang, hindi ko itinapon to Ginamit ko yung kalahati, parang mayroon pang juice. Hindi ko tinapon, matipid. Mga 4 na kutsara ng lemon juice ang ilalagay natin din Huwag na kayong umimik kung wala kayo meron lang po ako nito. Mga 1/4 cup ng white wine. Yan kung meron po kayo. Kung wala naman huwag nyo nang lagyan. Lagyan ko na ng konting asin kahit maalat po yung hamon Baka kasi hindi kumapit yung alat ng hamon dahil medyo marami kong inilagay na lemon juice. O isang maliit na lata ng all-purpose. Ang tawag po nung iba, multi-purpose cream. Natatawa yung nagko-comment at bakit ko daw tinatawag na multi-purpose. Multi tsaka all-purpose, parang pareho din naman ang ibig sabihin nun, di po ba? So, wag nang tumawa, wag nang umimikat, pareho rin ang ibig sabihin nun. Lagyan ko po ng konting tubig to, lata, at nang masimot yung ating all-purpose o multi-purpose cream, kahit ano. Hayaan po natin kumulo ng bahagya. Lagyan natin ng konting asukal. Yung ganun ba? Ganun lamang Yun lang. Maliit lang. Tsuk tsuk. Huwag niyong kakalimutan ng keso. Ang ginagamit ko po ay ginayat na parmesan cheese. Ganon. At saka yung inyong paberde. Ito po yung tinadtad na parsley. Huwag niyong lalagyan ng kinchay. Patayin na po natin. At haluin natin sandali. Habang lumalamig yan lalapot pa po ang sabaw niyan Ilalapit ko muna sandali rin yung ating noodles. Kung ready na po kayong kumain, tsaka natin ilagay yung ating noodles. Yan. Hayaan yung tumulo yung mainit na tubig na pinagpakuluan ng pasta dito sa ating creamy na hipon. Masisigurado ko naman sa inyo talagang lalapot ang sabaw ni Ria. Okay lang na matuluan siya ng konting tubig na tinatawag na pasta water. Parang mas marami po yung hipon doon sa pasta. Pasensya na kayo, kalahating kahon lang niluto natin Medyo kakaiba po ang ibinahagi ko sa inyo pag nakaluluwag po at medyo sweldo naman at merong kaarawan o anong okasyon. Ganito po ang lutuin nyo. Palagay ko'y magugustuhan nyo. Ang mga ricado naman hindi napakarami pero medyo may kamahalan ng konti. Pero palagay ko matutuwa kung sino man ang lulutuan nyo nito. Parang pansit, ang noodles po, ang pasta na niluto ko, pampahaba ng buhay. So maligayang kaarawan kung sino man ang may kaarawan sa inyo. Si Ron Bilaro po ulit at maraming salamat.